both local and overseas jobs will be available to the job seekers. Sa Occidental yan. On May 1, the Center of Regional Celebration will be in Oriental, DWCC. Kasabay din ito yung ating job fair in Marinduque at the Buwak Gymnasium. Anya pa, susubukan nilang ipatupad ang automated registration nang sa gayon sa mga pagkakataong may mga job fair sa lungsod o lalawigan ay hindi na kinakailangan pang magrehistro ng mga datinang job seekers. We will try to attempt to do automated registration. Hopefully, if internet connection will be available prior to the event, then we can push for an automated registration of job seekers. Ang purpose kasi nito is that for every job fair na kikakandak ng department or ng city government of Calapan, ng provincial government, yung mga previous job seekers na mag-a-apply ulit, eh hindi na kailangan mag-rehistro. Kasi napapansin nyo, we want to do an efficient job. Humahaba ang pila lagi sa registration. By the time na i-interviewin na sila ng employer, parang nakakuntian na tayo sa oras, and we cannot expect employers to stay on until the end of the fair. Maliban sa job fair, tampok din sa regional celebration ang showcase ng mga livelihood projects, skills demo at training. Mayroon ring silang legal and wage clinic, kung saan maaaring kumonsulta ang mga empleyado o maging ang mga employer hinggil sa iba't ibang mga bagay na may kinalaman sa mga manggagawa at pag-eempleyo sa mga ito. Kaugnay nito, inaanyayahan ni OICRD Anggara ang lahat lalong higit yung mga naghahanap ng trabaho na makiisa sa job fair, kung saan iba't ibang mga local at overseas jobs ang naghihintay sa mga aplikante. Tatanungin mo ko tungkol sa Mimaropa, the entire region. We had just an assessment only last April 11 na kung saan in-evaluate namin yung inflation rate ng region. Kung titingnan mo at babasahan yung figure na yan, walang supervening condition. Political climate in Mimaropa is very good, napaka-stable. Walang kalamidad, awa ng Diyos, na makakapagpigil ng pagdadala ng pagkain sa bawat lugar. The regional employment situation ang magandang tingnan. Samantala, hinggil sa wage increase, ayon sa naturang opisyal, nitong buwan ng Marso ay nagsagawa sila ng assessment para sa mga probinsya sa rehiyon at base sa kanilang pagsusuri, wala pang dahilan upang magkaroon muli ng pagtataas sa sweldo. Sa ating mga kababayan dito sa Oriental Mindoro, inaanyayahan ko po kayong lahat na pumunta sa DWCC, mga lahat na naghahanap ng trabaho, lahat ng mga gusto makakita, kung hindi na kayo of employable age, gusto makakita ng employment opportunities or livelihood projects na gusto niyong tingnan, maaari po kayong magsadya sa DWCC. Mag-start po ang program namin ng e-Toklat. Sa ating pong public service, ang lahat po ay iniimbitahan sa gaganaping pampublikong pandinig tungkol sa pagpapasa ng ordinansa sa pagbabawal ng paggamit at pagbebenta ng hindi natutunaw na plastic bags, cellophane, styrofoam sa lungsod ng Calapan at may kaukulang parusa sa mga paglabag. Ito ay gaganapin sa 26 ng Abril sa ganap na alas 8:30 ng umaga sa Sangguniang Session Hall ng Barangay Ginubatan. Samantala, special thanks to Bucage Salon for Men and Women, located at Premier Street, San Vicente Central with telephone number 288-4279, owned by Captain Andy and Mrs. Lucy Basilan, as well as to Jerome Rabida, Jonald Sison, Chris Moreno, Ami Tanyala, Marian Abbas, and KL Guerrero. Also visit Bucage Salon for Men and Women branch at 2nd floor, Calapan City Public Market. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa,
Tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Maaaring mag-log on sa www.tamaravision.net, ang official website ng Tamara Vision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joanne Caterina Perez, na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.